Education Panel spokesperson Zia Alonso Agyong, malaki ang paratang. Wala raw siyang nagagawa na maleta, pera o anumang bagay mula kanino man. Sadya raw ginawa ito para maging distraction sa nalalapit na impeachment trial. Malinaw daw na political theater o pamumulitika ang anyay palabas. Samantala, si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez pumunta pa mismo sa Senado para humarap at pagsiwalayan ang paratang sa kanya. Kahit niya wala siya natanggap na maleta o anumang pera. Naniniwala siyang may kinalaman ang pagtanggi niya noon kay Mike Defensor nang hikayatin siyang endorse ko sana ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagpapangalan dito. Pero I can say, categorically, wala po ako tinanong mali kay Saldi ko dahil wala ka lang utang sa Saldi ko bakit wala rin po sa kanya. Cheryl, update lang din doon sa impeachment ni VP Sara. Kinupirma po ni Lead Prosecutor Jerry Luistro na hindi na sila magpapadala ng reply o tugon dun sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kanilang articles of impeachment. Hindi naman daw kasi naging responsive yung vice sa pagsagot ng mga aligasyon. Magpapadala na lang daw sila instead ng manifestation para ipaliwanag nga yung hindi nila pag-file ng reply. Ginit ni Luistro na baka dapat pag-aralan muna ng liderato ng Senado kung kailangan ba muli mag-take ng oath yung lahat ng senator judges. Kung matatandaan mo kasi, Cheryl, nakapag-take na ng oath noong May nung mag-convene nga bilang impeachment court ang senator judges. Ayon kay Luis, baka lang dapat yung mag-take na lang ng oath muli ay yung acting Senate President o kung sino man yung i-designate ng Senado na presiding officer. Ito'y parang hindi na rin daw ma-compromise o baka makahanap na naman ng butas yung kabilang kampo para questionin muli yung impeachment proceedings sa Korte Suprema. Yan mo na ang latest. Dito sa Tama, balik sa Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Susunod, Bob Shot, si Senator Giboy Estrada. Wala, yung malas pa yung pabalas yung Ikinapos na lang sa Pinotasya. Congressman Bong Sultan inututang mag-public apology kay Ann Curtis kaugnay ng kanyang sexual remarks sa actress. At Miss Ribbon, pinatatu ni King Abad bilang simbolo ng kanyang pagiging breast cancer survivor. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PCSO, hindi umuurong sa pagtulog. Ma'am, performance po. Nice. 58 po tayo ngayon, ha? Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Kahit tulog pa ang mundo, kumakayod na ako para sa pangarap ng pamilya ko. Katulong mo ang Central Advance. May mas maraming nutrients kundi ang A to Z. Tulong para malakas ang puso, alaga ang mata, matibay ang resistensya, Ready na ako sa big score! at buong katawan. Lahat na gawin ko na para marating ang pangarap mo. Central Advance. Alagang di magkukulang. May mga taong nakakaramdam ng pangilo pag umiinom ng malamig o mainit na pagkain. Nararanasan mo rin ba ito? Ang pangingilo ay senyalis ng tooth damage na pag pinabayaan pwedeng lumala at lumagas. Hindi sapat ang regular toothpaste sa ilong. I recommend a specialized toothpaste, Sensodyne. Its Novomin technology helps give 3 times stronger protection to your teeth. Sensodyne really works. Dad Nutrition Special with Ladies' Choice, the #1 Neo, the best quality ingredients, 100% farm-fresh eggs. Wow! Special, Ladies' Choice. Goldie Mart, paging the best. Kaya araw-araw umiinom ng Nescafe Classic 100% puro at natural. Pinakamasarap ng lahat.
magkasakit, tingnan mo na ang Selene Plus araw-araw. Tulong para protektado araw-araw. Selene Plus. Para sa mga lakas, kailangan ng HMB Daily that you can get with 50 eggs or drink Ensure Gold by HMB and triple protein that helps build muscle mass. Pro lakas, pro muscle, Ensure Gold. Bago dumating ang lahat, may isang sasakyan na mafakil ng kasaysayan. Sa nakita ang laban, Michael Knight, NG, ngayong July. Simula na ng pagmangan ng mga alamang Night Rider nandito na sa TV5. Nagkapisikaran ang ilang Duterte at Marcos supporters nang magtagpo sila sa harap ng Senate building. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitan yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang nagtitipon dyan sa mga sandaling ko? Julius, tuloy-tuloy pa nga rin yung programang isinasagawa ng mga taga-suporta ng mga Duterte rito sa harapan ng tanggapan ng Senado sa Pasay. Kahit nga kaninang umaga pa sila nagsimula at saglit na umambon kanina, tila hindi pa rin nababawasan ng kanilang bilang. Pero bago niyan, nagka-tension rin dito kanina nang makagilian nila ang mga taga-suporta naman ng administrasyon. May nagsigawan, hampasan, at patuhan ng boteng may laman daw na ihi. Ganyan ang eksena sa harap ng Senate building kanina nang magpangabot ang mga taga-suporta ng mga Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos. Dumating din ang mga pulis kalaunan at naawat naman ang magkabilang panig. Pero muling nagkatensyon ng isang lalaking taga-suporta ng mga Duterte ang pinuntasan ng pulis. Inakala kasing partesa ng mga nagsimula ng gulo at dinala ko ng bahay. Bakit po kayo na-resto? Ewan ko. Sino? Bukas ang baka? Nagaling sila ito? Bukas sila bukas. Tinanggal din ang boses ng Anong oras? nang makumpirmang wala naman itong baril. Kinumpirma naman ng Southern Police District na umabot sa 2,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Senado para sa seguridad. Samantala, sandali ring lumabas ng Senado si Senator Rodante Marcoleta para puntahan ang Duterte supporter. Matapos kawayan at kamayan ng ilan sa kanila, muli rin itong pumasok sa Senado. Julius, kasabay nga ng protesta ng grupo rito sa labas ng Senado, tuloy-tuloy din ang pagbabantay naman ng kapulisan sa kanila. Ayon kay Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Cinco, hanggat may nagpoprotesta pa sa tapat ng Senado ay patuloy ang deployment ng pulis. Hiling ng pulisya sa mga relista ang mahinahong pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Yan muna ang latest mula rito sa labas ng Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Iniurong muna sa June 30 ang arraignment na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kasong plunder. Pero sa kaso namang graft laban kay Estrada, hinayagan siyang tumalo sa pamamagitan ng teleconference. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balikan niya si Camille Samonte. Camille, ano na ba ang update dito nga sa arraignment na Senator Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan? Sharing, pinagpalitan muna ngayong araw ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagbasa ng sakdal o arraignment kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong plunder. Yan ay matapos hiningin ng kampo nila Estrada at Bonoan na dapat marisolba muna ng korte ang inihain nilang motion na maibasura ang kasong kanilang pinahaharap. Kanina umaga lang,
nawala ang arraignment. Dahil dyan, pinawi ng kampo ni Estrada ang motion nitong makapagpiyansa. Gayon din ang hiling na mailipa sa ibang detention facility habang pinipili ang kanyang kaso. Hindi naman nakadalo si Bonoan dahil nananatili pa rin siya sa pribadong ospital. Hiniling din ng kampo ni Bonoan na ma-resolve muna ang kanyang motion na mabasura ang kaso at mailagay sa hospital arrest. Dahil dyan, na-reschedule na to June 30 ang arraignment para kina Estrada at Bonoan. Nagpatuloy naman ang pagbasa ng saktal sa ibang mga akusado na sina DPWH Engineers General Cesar Fortuna, Manny Bulusan Hindi ka na kaya sila dito Gonzales, sa loob. na Tama, naghain ng loob, blood hindi yun, di ba? para Yung sa kaso exercise drug and ang mga- slugger. Samantala, Eh, hindi naman Bigla personal akong na makasama dumalo natin. si Estrada sa arraignment ng second division para naman kuniwalay na kasong graft. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Noel Austria, meron umanong osteoarthritis sa Estrada sa pareho niyang tuhod kaya hiniling ng kanyang kampo na dumalo na lamang sa mga pagdinig sa pamamagitan ng teleconference. Pinayagan naman ng korte ang hiling na ito ng senador. Tinalakay din ng korte ang omnibus bill na inihain ng kampo ni Estrada na kung may kwestiyon sa legalidad ng paghain ng naturang kaso, hinihingi rin nila na ibasura ang kaso with prejudice at ipinababalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o ibalik sa preliminary investigation. Ipinuso ng depensa na nagdulot ng pinsala sa kanilang kliyente ang paghain ng kaso na maituturing lamang na foreclose o palabas lamang dahil umano sa malaking halaga na sangkot sa flood control project. Sheriff, ngayong araw naman, inilabas din ng PNP ang mugshot ng senador kung saan makikitang nakapatong lang ang orange t-shirt sa kanya. Pinulayan ng ilang netizens, tinatanong tuloy nila, bakit parang may special treatment sa senador? Pero nilinaw ng PNP na walang special treatment sadyang hindi lang nagkasya ang saka t-shirt special na, pangatlo na yan eh. Siya samantalang Ano hindi yan naman eh, pinagbigyan ng Sandigan Hindi, Bayan hindi. Second Division itong mga motion na inihain na Estrada at Bonoan sa ukay ng pagpapura ng kaso Bayad naman yun. na isinampa laban sa kanila din sa mga magistrado na nasunod yung tamang proseso at binalang yung karapatan ni Estrada ng isampa itong mga kaso laban sa kanya. At dahil nga dyan, binasahan na ng saktan si Estrada at ang korte ang naghain ng para sa senador matapos ito Sabi nung na maghain ng kanyang sariling plea. business At lang. Anong binigyan din ng ebidensya 10 nila araw ngayon? ang prosecution Wala at akong ebidensya defensa na sila. magkumite ng Yung komento video, at argumento kung bakit Di ba yung hindi dati dapat may maisailalim sa preventive suspension itong si Tito Estrada ng dahil balita. nagdalaw Dapat yung ng tito ng balita sa kabahay. suspension ng mga akusadong senador kung ito ay may kasong graft. Sa June 30 naman, itinakda yung kaso wala ng pinagayal para sa kasong graft. Ngayon yung Lagi na, lagi na doon nadagdag kay, na ano, eh, na Bonoan sinabi. ay Pati hindi yung pa sa house, rin meron na rin eh. itong kanilang motion na mailagay siya sa hospital arrest, pero itinagulat niya ng mga magistrado na marami na palang iniinda itong dating kalihim. Meron daw kasi siyang acute coronary syndrome, chronic kidney disease, hypertension, prostate cancer at sakit sa spine. Kaya naman, hihingi rin sila ng update mula sa PNP kung ano nga ba yung kondisyon ni Secretary Bonoan bago sila magpasyahan kailan magpapatuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya. Balik Balik nila. sa'yo, Sherry. Maraming salamat sa Minong sa Monte. May pag-ibig na sa Gary. Kapait na ako namin. Pero hindi ka na Sila na. Yan ang inanunsyo ng pag-asa kanina. Nauna nang nagsimula ang habagat itong nakaraang Sabado. At dahil napuna na ang sapat sa dami ng ulan na ating natatanggap itong mga nakaraang araw at pumasok na ito sa criteria ng pag-asa, official na nga pong nagsimula ang panahon ng tagulan. Kasabay pa din yan ang patuloy na pag-iral ng habagat ng ating southwest monsoon na nagpapaulan sa kanilang Siyempre ko nga. Samantalang, ito ang binabantayan natin Sarap ko na. Bakit natin naman tayo hindi pag-programa ko. ay tumaas ang chance ang Hindi, magiging doon ng sa bagyo. Yan po ay posibleng makapasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Makapasok po yan sa ating part, ito po ay tatawaging Bagyong Esther. Sa ngayon, nababawasan po yung ating mga pagulan dahil po ito tayo nating habagat ng southwest monsoon dito po sa ating LPA. Pero if lumakas pa po yan, at maging magila, at if makatawid na po yan dito sa kabilang banda,
nadadagdagan tumulit yung ating mga magulang. Sa ngayon, wala po itong direct epekto sa ating bansa at yan po yung huling na mata ng pag-asa sa lahat ng 55 kilometers west ng Calayan, Cagayan. At medyo malayo nga yan sa ating bansa. At yung ating habagat pa rin po, Southwest Luzon, ang nagpapunat, particularly dito po sa kanurang bahagi ng Luzon, particularly at sa western section ng central and western section ng Luzon. Sa ngayon, dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, mainit at malinsangan po ating panahon dyan. At if ever wala po tayong mapagulan, matinding titig pa rin po ang ating kakasal. Pero pagsapit po ng hapon, paminsan-minsan meron tayong nanakaw na mapagulan. Meron tayong thunderstorms dahil kahit hindi po yung nagtatagal, yan po ay posible pa rin po magbaba dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na may kasama minsan pagtulog at pagtulog. Meron din po ating asang panahon sa malaking bahagi ng Bisaya. Buwasan naman po yung ating mga pagulan sa Western Bisaya. Pero po dito sa Palawan, possible pa rin po yung ating kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dahil sa epekto ng kabagat o Southwest Luzon. Pero sa naman, yung ating concentration ng mas madalas na pagulan dulot ng ating habagat ay nandito po sa bahagi nito dahil pupunta nga po yung ating habagat dito po sa ating binabandayang low pressure area. Possible po ang ating mga pagulan sa pagulan na may kasamang pagtulog at pagtulog. Ito po. Bakit CPT Leo mo ginagawa sa video ako mo Matasi po ang ating chance ng pagulan dito po sa mga areas ng Sambales at Bataan. Samantala, ang mga kamundukan sa Cordillera, kasama na rin po dyan ang Benguet at Baguio City, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, maging ang Metro Manila, kasama na rin po dyan ang bahagi ng Batangas. Maula pa rin po ang ating panahon at ang oras sa mga hapon, possible po ang ating mga at mga thunderstorms. Ang pagkakaroon ng ating katawan ng pag-ibig, dito po sa may eastern section ng ating bansa, hindi po madadagdagan ang ating pagulan ng ating bagat o Southwest Luzon. Kaya hindi pa po natin naasahan kumina yung ating bagat at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. At bukas na, sa mga papasok ng opisina at trabaho, huwag po natin kailangan ang pagkakaroon ng bayan kung ano mo pananggalan sa ulan. Maula pa rin po natin panahon, lumisan sumisili po yung ating araw. Medyo mababa tayo natin sa ating pagulan sa bagat at anytime of the day, possible po tayo makaranas ng mga buhos pa rin po yan ng malakas na ulan. Dito po magbaba sa mga low-lying areas, mga sirang kalsada, mababang kalsada, at hindi rin po yan pagdulog sa matinding traffic, bandang po yan. Kaya maghanda rin po tayo yan. At yung mga data, sa ating lagi ng panahon, dito po ang weather frontliner, Alvin po. So, then, yata o mga kapatid, ito na nga ang mga umaarasadang show ng Balitang ngayong Webes. ano yung ay mga Iwang ng actress na si Kay Abad ang kanyang tagumpay laban sa breast cancer sa pamamagitan ng isang espesyal na tattoo. Pink ribbon ang nakalagay or itinalagay nito sa kanyang tagiiran na nakit ang salitang pink. Simbolo po ang pink ribbon ng kamalayan at pagkiisa sa mga nakarecover na at maging sa mga patuloy na nakikipaglaban sa breast cancer. Ever supportive naman ang asawa niyan si Paul J. Castillo. Kamakailan lang itiniwala ni Kay ang tungkol sa pagkakaroon niya ng breast cancer at challenges sa pagpapagamot hanggang sa ilang na niyang cancer-free na siya. Susunod, para sa pulis sa naging bagong mensahe para kay National Health Commissioner Ralph Calinisan. Dahil sa trabaho, tumalpok sa pick-up. Yan ang kapal sa pagbabalik ng Hotline Pilipinas. In caring for my fur babies, Top Breed has always been my top choice, giving them complete and balanced nutrition daily, and they love it. Give your fur babies top love and care with Top Breed. At age 50 plus, nagbabago na ang katawan natin. Dapat iba na ang pagsaga. Mas Centrum Silver Advance. Nutrient adjusted for age 50 plus. Itulong sa ating short memory, healthy heart, strong immunity, at alaga ng buong katawan. Kaya pili Centrum Silver Advance. Play livestock garage with real-life dealers at Best 18.
Place your bet. Clear or banker. Player wins. Enjoy your wedding. AE, your ultimate playground. May mga taong nakakaramdam ng pangingilo pag umiinom ng malamig. Nararanasan mo rin ba ito? Huwag pabayaan ang pangingilo. Maaaring sinyalis ito ng tooth damage. I recommend Sensodyne. Its Novomin technology gives 3 times stronger protection to your teeth. Di ba nasa iba ng mga DSP tayo, hindi yung Ito ang number 1. Video Fantastic Young Pork Casino. Made from 100% young pork. Kaya may tamang sabot at sarap ng casino. Fantastic ang number 1. Video. Ito na! Dalawang tuloy. Asan na ito? Nagsorry ako sa nakakatutang kahapon ng hepe ng tapol ko. Pero may panawagan siya. At yan ay sa punta report ni Gary De Leon. Sa commissioner, tapos dapat na palang sa Ang nakakalimutan yung senior citizen na driver sa Bali. Wala ko matutuhanan nito. Huwag po tayo magpapalagay ng dito. Sila po magsasabi ko dito. tinagat siya ngayon. Ganito. Hanggang ngayon wala pa rin umiiyak. Pupunta kami sa kabilang umiiyak. Buti po sana ako gawin yun. Gawin yun. Gawin ko dito para makapagp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 apag
sa driver ng 30,000 pesos na danyo para sa sasakyan niya. Masamantahan sa barangay pa lang, nagkaaregluhan na sinusuhan sa driver. Ngayong araw, naglabas ulit ng pahayag nagkalat sa mga social media ang nangyari sa sabutan niya kanina. Hindi ka dapat maging pulis. Ay, dami ng kaso. Natimot na nga eh. Corporal dating ano na yan. Sarento. Hindi mo mga arresto ka ng nasagisa lang. Pinasok mo pa sa Kabilaan niyan, umiiwan na bawat isuhan ng basakol mo. Nakiusap din siya na taliwag ng gagamitin ang mga pulis para magpabigat sa publiko. Sana tigilan nila po ang pagpapamilya sa kapulisan para lamang sa sariling interes at kapakanan. May puto mo siya, ba't kailangan pang nakabigil? Yung pass release pass. Eh, meron naman sila ng ano. Diba? Yung pastation. Sige lang. Pag kailangan pa yung mga ano. Talaga, kasi pag nahuli ka sa social media, automatic inaantay ka sa TV. Nagkapagsuhan ng tuluyan sa Hardy. mga servisyo dahil sa kanyang naging asal, Persa Naral. Awa ko, Ambi. Nagkakaroon ng media para umaling Ito po ang Sino madala? Ikaw? Alis ka mo. Tantungan ba dyan? na inyong ginagawa. iniimbestigahan ang prosecusuhan. Hindi rin daw nila ayan kung walang respeto ng kanilang mga pulis. Sa mga opisyal ng gobyerno. Dala nyo rito eh. Wala naman wala ganyan. Nagkamahalaga ang prosecusuhan ng mga pulis. Hindi ba tinibigay ang
maganda na nag-iimbestiga, hindi nagmumukhang may hatol na bago magsimula ang investigasyon. Pati ang pag-iimbestiga ng Napolcom sa viral video, ang posibleng naging mga paglabagti ni Suwan bilang isang pulis. Nilibiti ang mga ilan na imalusuhan at nag-discovering nagkamuan na ito noong March 2024. May official police dati noong 2016 at marami pang iba. Wala pa sagot si Kaninisan sa bagong pahayag ni Suwan. Pero kahapon, iginit niya na nakita rin niya mismo sa press briefing ang kanyang kawalan ng pagkada at professionalism ng Suwan na hindi raw dapat ginagawa ng isang alagad ng bata. Nagbabalita mula sa frontline. God Daniels, News Board. Natasa ng Kamara si Quezon City Representative Bong Sultay na humingi ng public apology sa actress to answer it. Kaya matapos ang naging mga comments niya tungkol sa actress sa isang house justice hearing nito Marso containing sa photo ni 200 napakayang guilty si Sultay ng disorderly behavior at conduct allegations of bukod sa apology, nasasabi siya sumailalim sa gender sensitivity seminar at pagsubuan ng voluntary community service. Wala pa namang pahayag si Sultay of the Para sa Game 1, ang PBA Final. Okay, ang PBA 5G. Ang pagbakan. Sinubukan pa kita. Player of the game, si RJ Aponiento. 1 points at 7 assists. Habang may 1 assists. Sa'yo, Hixian pa eh. Ha? Talo Hixi. Ayan na. Ang final score, 105-95. New York about first. Ayan na. Ano na, bago kumuli, sabi ko Hixian. At yan muna ang latest sa program score sa kabot. Meron na naman nila eh. Tinambakan nila kasi na Susunod, dahil naman ang evidence at pagpunta sa trabaho. nahabol ng ano, di ba? San Antonio. at sa kulong na malibayan mula sa Canada.